Ayan, naka-live na tayo, di ba? So good morning, good morning, good morning everyone. Once again, thank you po sa pagdalo, right? So, alright. Have a blessed Sunday for everyone. So sino po ba ang nandyan pa? So in-adjust po natin yung ating meeting today or yung ating orientation today. Dahil po meron tayo, di ba? Meron po tayo may event po tayo mamayang 7 o'clock na magpo-conflict po sa time natin ngayon. So kaya po nag-decide ako talaga dito na gawin na lang ng live. So at least yung mga hindi po makakapasok. So hindi po makaka-attend ng ating presentation today, dinig po ba ako? So I think, check ko lang ha. I-check ko lang po para at least marinig ko kung dinig ba ako. So dinig ba talaga ako sa aking, okay. Double check ko lang para at least maririnig ako sa kabilang side. Kasi magpi-feedback talaga eh. And then, yun nga, medyo ano talaga yung ating kung dinig ako. Dinig ko. Check ko lang ha. Para at least hindi tayo feedback man siya. Okay. Dinig ako, di ba? Dinig ako, di ba? Okay. Ayan. So, ayan, okay na. Balik na ako dito. So, naririnig ko naman yung sarili ko. Or are we? So, naririnig ko naman po yung sarili ko. Good morning, good morning, good morning everyone po. So sa mga nagtataka baka naman, pero mostly naman, alam ko naman na alam niyo na yung meaning ng good morning natin. New beginning, new hope. We have a blessed Sunday morning po again and again. So di ba, nakita niyo na naman ako. Nagtanggal lang po ako ng coat kasi mainit na dito. So pero at least, yung pinaka-i-share ko naman po ngayon is yung ating training ng technical web tool operation po. Especially po sa mga baguhan. So ito po yung dapat na alam natin, of course, lalo para malaman natin yung system. Aside sa sinasabi or sinishare sa inyo ng tinuturo sa inyo ng mga mentor nyo, ng mga sponsor nyo, may additional po akong ituturo sa inyo para at least in general po. So kung may mga tanong man po kayo na hindi po ba siya basta-basta na i-share sa inyo or naiintindihan niyo po. So at least sana po makatulong itong sharing po ngayon. So itong sharing natin ngayon is isang yung basic and yung pinaka B1 po muna and then para po at least matutunan natin. So sa mga hindi pa po nakakilala uli sa akin, I'm Annabel Hipolito Midel po, isang OFW po na nandito sa Thailand. May 3 po akong anak at nung nakilala ko po si Unified, doon nasa Hong Kong po ako. Pero that time, wala naman po talaga nag-push para pasukin ko ito. At nung dumating nga po si COVID, ito rin po pala talaga yung chance na mapapabalik ako dito sa Thailand. At dito ko rin po tuluyan nakilala si Unified. Sa isang totally stranger, sa Facebook lang din po. Yes, kaya po ikaw, kung katulad ko rin na nakilala mo lang si Unified sa Facebook at nandito ka na, naging member ka, Ma'am and Sir, pasalamatan, paulit-ulit mo siyang pasalamatan. Kasi hindi, distinct po talaga na sila yung maging mentor natin. Mentor natin na talagang mag-guide sa atin. Basta po, paniwalaan lang din po natin na si God po yung nagbigay sa kanya, sa atin, ng ating mga mentor, na dadalhin tayo, tutulungan tayo na makita talaga kung ano ba talaga ang pwedeng ibigay ni Unified sa atin. So, yun lang po talaga. Shout out ko. Yan, upline Jeneline Caber. So, thank you po. And then from now itself, 7 months na tayo. 7 months na tayo, di ba? Parang tayo lang. So, kasi yung mga magiging sponsor nyo dito, magiging mentor nyo dito. So, ano na siya parang yung relationship nyo, mas naging ano siya, mas maging push mo siyang hindi siya relationship na talagang hindi lang isang business partner, kundi isang pamilya, isang best friend, di ba? So that's why I love my upline. So I love you, upline. So thank you, upline Jen, dahil ikaw yung naging mentor ko. So hindi ko lang makuha talaga yung katahimikan mo. I mean, katahimikan yung pag magpe-present, kuha talaga yung oras. Pag 30 minutes lang, so mahina. So ako talaga, lagi ako lumalagpas. So, siguro kaya nagagaya ako ng mga downline ko. So yan po talagang I'm very happy kasi talaga na ganito tayo na nag-i-enjoy. At the same time, nag-i-enjoy. Nakakuha po ako talaga ng isang tunay na kaibigan. Na isang family ko talaga na
grabe, di ba? Ang saya-saya lang na nakilala mo siya. And then, sana talaga pag-uwi ko, siya yung unang mapuntahan sa Mindanao. So, yan, makakapunta na ako sa Mindanao. So, isi-set ko na po yan. So, ayan na po. So, dito na tayo. Dito na tayo sa ating training. Diba? Technical Web Tool Operation po ito, na i-share ko muna po yung pinaka-basic. So, share ko po muna ang ating screen. Ayan. Share ko si screen natin. So, itong ating technical web tool operation po. Yan, kita na po ba? Yan, nakikita ko naman po kasi andyan din yung ano ko. So, andyan din ang ating cellphone. So, magkaharap po yung cellphone ko at saka yung laptop ko. So, hindi po ako nagpapa-join ng ibang sa ano. And, awan ko lang po, check ko lang po yung ating mga mag-ask sila ng link. Hindi ko pa siya kasi shinare. So, nasa live lang po tayo ngayon. Hindi po ba? So, live tayo ng ating Facebook. So, medyo mahina. So, ayan po. So, nakikita naman po tayo. So, Unified Product and Services po. So, ito po yung second basic training na kailangan po natin alamin. So, how to navigate the system ng ating version 1 and the application, and then how to contact CSR. Ituturo ko po dito right now. Sana makuha ko po ito within 1 hour lang po. Okay po? So, syempre po, sa ano tayo is dito po tayo sa ano. Ito po yung ating i-download sa ating mga cellphone or sa ating Android phone. So, pag nag-download po tayo ng ating system, so ito po yung makikita natin. So, dapat po, ito po yung itsura niya. Kasi marami pong, may nakita po ako or may mga client din po ako na nag-download sila pero hindi nila na-download yung tamang application natin. So, ito po yung dapat na makikita natin. Na makikita niyo po yan. Yan yung pinaka-logo natin. And then yung username, password po yan po. And then kailangan po mayroon siyang sign in using Facebook. So, yan po ang ating pinaka-application. Yung na-download natin sa ating Android. So, sa iPhone po, so hindi po siya downloadable sa iPhone. So, ito po. So, syempre, ituturo po na namin sa iyo. Ito, hindi mo po alam, di ba? So, pag po ikaw bago ka, hindi mo pa po alam ito. Kasi ang mag-encode nito is either kasama ka po ng iyong sponsor or siya lang yung nag-encode. So, ito, paano ba nire-registered yung new dealer account? So, ito po, matututunan nyo at kailangan nyo rin pong alamin, especially po kung marami na kayong o bumubuo na rin po kayo ng network nyo. So, new dealer's account, so makikita nyo po yan pag login nyo po or pag open nyo po ng system nyo. So, hindi po kayo magla-login. Of course, hindi pa kayo magla-login. So, dito po tayo i-create dealer's account. So, yan po yung ating i-click sa pag-create ng new account. So, pag-click po natin dyan, ito po yung second na makikita nyo. So, makikita nyo yung dealer's registration. So, kaya po namin hinihingi yung dealers, yung details ng mga new franchisee natin kasi po kailangan po natin i-encode at kailangan po natin talagang kunin yung exact details po. Hindi po dapat tayo magkamali. Kasi po nagkamali ako dito. So may isa o dalawa ako na encode na nagkamali. So alam nyo ba magkano price sa pag-change lang ng name? Sa mali lang yung spelling ng name, nakulangan ng name. So 1,000 peso po just to change our name. So kaya po make sure meron po tayong mga details na nakuha na exact. So kung may ID po, much better po. So username. Kung makikita nyo sa username po natin, so kailangan po natin ma-encode. Nakita nyo po yung username niyan. Is kailangan po meron siyang capital letter, merong small letter. Yan. So pwede po ganyan yung inilagay natin. So capital letter and small letter po. So nakipansin nyo yung example po namin. So, meron po tayong password. So, reminder, ang password po natin, may combination po ng small and capital letter din po with numbers at special character. So, pwedeng ganito rin po yung pwede nyo ilagay. So, nakita nyo dyan, may small capital letters, small letters, and may numbers at may special character po na pwede nating ilagay sa dulo po. Okay po? So, i-confirm po natin yung ating password. Then, transaction password.
Very important na mayroon po tayong transaction password kasi po hindi po mapupush through yung ating mga transaction pag wala pong transaction password. So yan po, pwedeng copy parehas lang din po para hindi kayo malito. Di ba? So ayan yung ating log information. So user information naman po. User information, make sure, kaya nga po sabi ko kailangan talaga ng ID para po hindi po tayo mamali. So para po hindi kayo magaya sa akin, 1,000 po ang palit. So pag-change ng name, hindi po ba? Or spelling. So first name, pwede nyo pong ilagay yan. So, yung may mga junior at senior at the third po. So the next po ng name nyo ilalagay. So di ba po pag meron tayo, akala natin sa last name ilalagay. So hindi ito po yung paglalagay ng junior or senior or the third is kasunod po ng pangalan. So next po natin is ang dealer's registration for the date of birth. Okay? So nakita niyo po yung birthday, date of birth niya. So click po natin si date of birth. So pag click niyo po dyan, ma'am and sir, yan po yung lalabas. So pwede niyo ma-choose yung month and yung date. And then yung year, saan niya i-change yung year? Sa taas po, yung 2020 na yan. So pwede niyo po i-click yan. So i-scroll up niyo po. Scroll up nyo, hanapin nyo po yung date of year. Year of birth ng ating new dealer. Then yung arrow naman po para ma-change yung month at yung day po. Yan. So another one po sa country. So i-change po natin. Ito naman po. Kaya po hinihingi rin yung roaming number kung OFW or number naman sa Pilipinas po. Kasi po, kailangan po yan, ilagay nyo po Philippines. So, Philippines pa lang po para makakuha ng code. So, click po natin si Philippines, then nakita nyo naman po yung mobile number. So, we have to put the number. So, pag lalagay po ng number, baka po kasi nakita nyo na nilagyan ng 63, di ba? So, baka nilagay nyo is 63909, di ba ganon? So, dapat po mag-start po ng 09. Oh, di ba? 0908, yan po yung start ng number. So, yan po, kailangan po natin i-validate yan. So, you have to receive a validation number po bago po ma-activate, ma-validate yung number nyo po. So, ganun din po. So, hingan po kayo, may message yan. So, kukunin po yan ng or kayo po, kukunin nyo po yan. Kailangan po nyo maibigay yung 4 na validation code po. So, kailangan after nyo po ma-key in, so isasubmit nyo po. So, ganun din po kay email. So, kailangan po natin i-validate. So, isi-send po yan sa email at i-validate lang din po. Same, 4 numbers din po para ma-key in natin sa validation number. So, kaya din po namin kayo hiningan ng address at kailangan din po yan at ng zip code. So, kailangan po complete address and with zip code po. So next po natin, ma'am and sir, nakita niyo naman po yung yan po yung binayaran nating 4998 or yung 1688 now, 16998 right now. So yung ating reg code. Reg code yan po yung manggagaling sa hub. Sa mga hub. So ito po nagamit naman na ito pero nakita i-share lang namin. So reg code po ganito po yung dapat yung itsura niya. So before po kayo, yung mga first time po na magkakaroon ng franchisee or new member. So, i-guide naman kayo ng inyong mga sponsor para kung ano ba yung dapat nyo iti-take note. So, iti-take note nyo po lahat yan. So, iti-take note nyo po yung reg code, yung PIN code, yung control number, yung AR number, of course, yung mga name ng ating mga new franchisee. So, yan po. Or via email po. So, there's a 2 choice. Ibibigay po ng inyong mga sponsor yan or direct sa email nyo po. Hindi po ba? So, yan, yung mga special. Nakita nyo po yan. So, ilalagay po natin. So, direct referral reg code. So, kaya po hindi kayo pwede mag-encode na kayo lang. So, kailangan po, andyan yung sponsor nyo o yung direct apply nyo po na mag-guide sa inyo. Kasi po, sila po yung nakakaalam kung nasaang posisyon po kayo. Hindi po ba? So, si upline po yung magtuturo sa inyo kung sino yung direct referral nyo. Kung sino yung sponsor nyo po. Then, si placement din po. So, si placement, si upline din po ang nakakaalam niyan. Kaya sila po yung mag-share sa inyo. Kaya hindi po kayo basta-basta again mag-encode ng sarili nyo. Pati po yung position, nakita nyo dyan, may left and right. So, meron din po yan talaga. Sila upline ang nag-guide yan talaga. So, registration codes, kailangan po na. Yan po yun. Nakita nyo yung binili natin. Yung binigay sa inyo ng control number, reg code or via email or via from the hub.
So yan na po yung code. Yan na yung lifetime na code natin. Di ba ba? May kanya-kanya tayong reg code na special sa bawat isa. And then meron po yung PIN. Ayan po, di ba? Kaya pa talagang hindi ka naman makaka-register nang wala kang binayaran. So lahat po yan ini-input and pati yung tracking number. Always make sure po na double check mo na lahat and then hindi naman nagpo-push through yan kung mali. So there is an additional security question po na itinatanong sa atin to retrieve our outing account. Para po yan, may mga security, pipili lang po tayo dyan. Lahat, papiliin nyo na lang po. What is your favorite, what is the name of your favorite pet? Yan lahat po. So, pili na lang po, papiliin na lang natin para po, ilalagay na rin, isulat na rin po natin sa sagot para at least mas ma-retrieve natin. And ayan, nakita nyo po yan na there's a disclaimer po. Once na na-click nyo po yung arrow yan, before nyo po i-submit, make sure i-double check nyo po muna. Kasi nga, bawak ka, may mali kayo, katulad ko, di ba? 1,000 po ang palit niyan. So, sayang po si 1,000. So, submit nyo na po and yay! You have 1,000 peso na pwede nyo pong i-pay out sa Tuesday po. Ayan. So, load retailer. So, okay. Dito na po tayo kay load retailer. Paano po ba tayo maglo-load? So, of course, we have kaya nga po sabi ko titignan nyo muna yung na-download nyo. So, sign in using Facebook po. So, pada-downloadin po natin yung mga retailer natin. So, sila po yung pwede natin kunin na mga reseller ng load. So, kailangan nila mag-download ng system as well, pero andun po sila sa sign in using Facebook. Then, pag napad-login po natin, same thing din na kailangan po nilang ma-share ng ganyan. Ma-share yung ating system. Di ba? I mean, maka-log in, ma-verify din, ma-validate din po yung number nila at yung kanilang email number. So, enter transaction password, meron din po sila. Para at least alam nila po kung saan po sila pasulat nyo rin po para at least hindi sila mahirapang mag-log in. Di po ba? So, make sure everything para hindi po magkalimot-limutan. Di ba? Magkalimot-limutan. So, yan na po yung gagawin natin. Yan ako lang po. So, yan. Para at least po, alam natin na ano ko lang. Ayan. So, yan po, papasulat na yan. And then, once na nag-success din yung pag-verify nila ng kanilang account, so ganito po yung next natin. Yeah. So, select country, number, email number, so hinihingi rin po sa kanila yan. At ito po, yung confirm password. Ayan, medyo nag-stable, ang stable. So, yan po. So, and ang ating, makikita nyo po, I think ito kay Ma'am Ina, may pangalan sa kanya. Pero yung mga reseller ko ngayon, wala pong pangalan. So, andyan lang po yung UF. So, pinaka-technique lang po dyan is yung code ng retailer is nag-start po sa UF00. Ayan. So, sa atin, kung reg code natin, G, sa kanila naman po, UF00. So, retailer po yan. So, next po natin is, yan, wala na ako. Diba? So, next po natin, kung paano ba natin sila lalagyan ng load? Paano natin ika-fund? So, of course, make sure may laman yung ating cash, di ba? Kung magpapasok ka ng load, meron kang pondo. So, ayan po. Sa pagpupondo, make sure may laman yung e-cash natin. From there, may arrow po. Di ba may gift dyan, may 3 tuldok sa kanan po. Ayan po i-click natin. Then next to the transfer e-cash fund po. So, yan po. Nakita niyo po yung universal load wallet po. So, automatic si dealer's reg code po ang ilalagay natin. Yung UF00. So, actually po, ano po yan, reg code po ng G0. Yan po yung reg code ng ating dealer. Yan po. And then yung reg code po ng ating bibigyan ng load, yung retailer. So, UF00. So, dealers po dapat is G. So, hindi po na-update po ito. Pero G po, dealer's reg code po, yung G09118. Then po yung ating reg code. And then reg code naman po ng ating dealer, ng ating retailer. Then amount po, don't worry, wala po tayong charge dito. So, any amount po pwede tayo mag-password. And again, ayan po yung sa transaction password. Para po mag-push through. Hindi po ba? So, next po natin, the application. The application, so ito na po, makakapag-login na tayo. So, yun, di ba?
Ito yung ating username, then password po. Don't worry, ma'am and sir. Para po makita man ng mga ano natin yung mga password natin, very safe naman. And then para po hindi tayo mahirapan makita pag nagkikiin tayo ng password, yung mata po pindutin niyo po, yung mata sa kanan, pindutin niyo po yan, then log in po. Then reminders nga po, 3 login attempts lang po dapat. Kung nararamdaman mo na mali ka sa password, 1, 2, so wag mo nang pangatluhin. Kasi medyo mabablock po yung account niyo. So ako normally ang ginagawa ko, din nagpo-forget password agad sa second attempt. Sa pangatlo, hindi ko na pinupush, nagpo-forget password na lang ako. So marilis naman po natin yan sa inyo. Okay po? So overview po ng ating system, nakita niyo po iyan. So andyan po nakasulat yung eCash, load wallet. Then yung 3 arrow po, 3 line sa left side. So click po natin yan. Then lalabas na po dyan yung mga services. Diba? Andyan na po lahat ng ating mga services. Andi yung mga name natin, yung reg code natin, diba? So personal nating lifetime na nating reg code dyan, each account. So, changing password and email is very easy lang po. So, click lang po natin yung name natin. Then, ito na po. Andyan na po yung mga details. Makikita nyo po yan. Kasi normally, pag kami po yung nag-i-encode, so sa amin po yung email, hindi po ba? Tsaka yung number. So, change na lang po namin sa mga plus. So, very easy na naman po. So, dito po, makikita nyo po yan. Click lang po natin yung mga login details. So, pwede nyo po natin i-change. Of course, kailangan alam mo yung current at yung mga new password niyo po. So, i-type niyo lang din po yan, pati po sa email. So, there's a confirmation naman po every time na mag-change po tayo ng password or ng email. So, ikikiin po natin yung validation para po mag-push through email po and through message, through text, di po ba? So yan, ko-confirm lang po yan. So napakadali lang naman po. So paano po naman po magpa-fund request? Paglalagay ng pondo, of course, kailangan natin lagyan ng pondo. Using our BDO, so ito po yung ating updated na bank account na pwede nating loadan, maglagay ng fund request sa Security Bank, BDO, and then, okay. So, pwede nyo po yung screenshot para pa-update. Pero nasa system naman po natin yan. So, next po natin, sa pagbaba naman po ng BDO, over the counter. So, dapat ito po yung meron. Kailangan po malinaw pag mag-send po tayo, hindi po ba? So, meron naman po online. So, online banking natin, di ba? So, kailangan po yung yan po, yung may reference number, ang ating i-upload. So, ilalagay po natin yan or i-upload po natin yan, fund request. So, 3 linya uli onto your right. Click that one. Then, nakikita nyo po dyan si fund request. Then, pag ano yan, so ito po yung lalabas niya. So, nakita nyo po, choose. So, choose nyo, kaya po namin pinapicturean or pina-screenshot yung mga sa transaction na ginawa nyo. Kasi po, kailangan na po natin i-upload. So, i-upload lang po natin yan. Then, yun lang po. Then, loading naman po. Loading natin sa all network naman tayo. Hindi po ba? So, click po natin si loading fund. So, of course, before tayo makapag-load, hindi po natin yan malalagyan. Kung paano natin lalagyan yan? Through remittance po. So, click po natin sa remittance. Nakikita niyo po dyan, si convert to load fund. So, ganun din po, lagay mo lang amount. Any amount po pwede kasi wala po tayong charge. Then, transaction password again para po mag-push through. Hindi po ba? So, makikitaan po natin dyan yung ating load, di ba? So, 100, di ba? So, yan na po, nasa load wallet na po yan. Again, ma'am and sir, once na nasa load wallet na po yan, hindi na po siya pwedeng maibalik. Hindi na siya pwedeng maibalik sa kabilang side, hindi po ba? So, yan. And then next po natin is si loading regular. Loading regular po tayo. So, ayan, medyo na sa connection ko. Ewan ko lang kung makikita uli. Loading regular po tayo. Yan, pero, ayan po, ayan. Ayan, so, nawawala po ako.
Nawala na, reconnecting po ako. So wait lang po. Wait lang tayo ng konti. Nawawala po yung ating internet. Pero alam ko naman naririnig ko, hindi po ba? Yan. Medyo nawala lang tayo sa internet ngayon. Marami tayong viewers. Saglit lang po. Yan, wala pa rin. So, click ko lang. Connect ko siya. Yan, nalapit na po. Pero, hindi na yung ating screen, pero nandiyan na. Madali lang naman po ito. So, ang pag-share lang naman natin. Okay, come up. Okay, yeah, okay, hold on. Nasaan ka na? Wala na ako sa pero ngayon, nandito pa rin ako. So, hold on, sandali lang po na aking internet. Okay, where is my login? Malapit na po. Login ko lang uli. Wala yung internet. Launch meeting. Narinig ko na yun. Okay. Alam ko lang aking wait. Balik ako sa Zoom ko lang to. Okay, si Ana. Make a host. So, ayan, dinig na. Ayan. Balik ako dito, di ba? Sa aking 2. So, ayan, si Loader Taylor tayo, di ba? So, kabalik na tayo. Nakabalik na po. I'm back. So, ayan po, nandito na tayo sa So, ayan po. So, loading po ng regular. Loading ng regular po natin is ganito po. So, loading, click natin. So, select telco po tayo. So, any telco naman po tayo, di ba ba? Smart, Globe, and Sun. So, lagay po natin yung mobile number and transaction lang po. So, ganun lang po kadali. So, very easy lang naman po. So, special naman po. Ganun lang din po. Click the telco. And then, there is so many special na load naman na pwede natin gawin. So, yan lang po. So, type lang po natin yan. So, prepaid, ganyan lang din po. Click lang po natin. So, makukuha natin kung ano ba yung hanap ng tao. So, marami po yung pagpipiliin. Kayo na lang po mamili. Di po ba? So, bills payment. Bills payment natin is ito po, click natin. So, ngayon po, nasa bills, sa B3 naman siya. So, ipapakita ko rin naman po ang B3 natin mamaya. Hindi po ba? So, click po natin yan. So, dati po, may mga available pa naman na binabayaran pa na nasa B1. So, B3 naman po, i-click lang
po natin si biller, then pagpiliin natin yan, like si Laguna Water yan. So, kukunin nyo po syempre yung resibo para at least alam natin kung ano yung hinahanap ng system. So, account number, account name, yung due date, and amount. Then, transaction password is always there. Then, submit po natin. Hindi naman po magpupush through yan kung hindi po tama yung ating mga system. Hindi po ba? So, hindi yan magpupush through kung mali yung po yung ating na-encode. So, ayan po. So, click po natin. Next natin, si remittances. Si remittance, ang multi-million business natin na nandito rin po sa ating system. So, meron po tayong mga partnership yan sa mga local at international po. Ayan po ang ating mga partners. Na nabanggit naman po natin yan sa ONE. Then, sa pagre-remittance, sa sending po. So, pag-click nyo ng send, so ito po yung lalabas. So, andyan po ang ating mga partner dyan sa ating local. So, si eCash Padala, push through nyo po si eCash Padala. Kasi po talaga, ito yung maganda. Kung kay Sibona, kay Western Union, kay Smart Padala, is magsisend lang po tayo sa kanila or magre-receive pero wala tayong income. Aside sa markup kung ikaw ay dealer. Pero si eCash Padala, pag gagamitin po natin siya, every time na magsisend tayo, every time na magre-receive, parehas, both ways, the sender and the receiver meron pong income. Di ba? Ang galing-galing talaga. So, kailangan po natin i-push yan. So, sa pag-remittance na po ang sending, of course, kailangan po natin ng yan. So, eCash to eCash po ito, dealers lang. So, very easy lang po. And then, yung magkano. So, andyan po, 25 charge, reminder. Flat rate naman tayo from 100 to 50,000, 25 lang po ang charge ng eCash to eCash. So, yan po, transaction password. Then, para naman po kumita yung dealer to lead dealer, pag mag-ungutang sa atin yung mga friends natin, yung mga business partner natin, lagyan nyo po ng 1% para po meron po kayong income. Hindi po ba? So next po natin, remittance sending. So paano ba pag register ng new client? Click lang po natin sa register new client. Then yung details niya po. So lahat po yan kailangan natin isulat sa double check always para po hindi po tayo magkamali. So then registered. So of course, pag send po tayo sa Western Union, ito rin po yung kailangan. So, relationship, kung ano ba yung relasyon nyo. Di ba? Pero employer, of all source of fund, and nationality. So, yan po yun sa pag-send. Di po ba? So, yan po yung kailangan natin. Principal amount, andyan din po. So, remittance, payout, there's a difference of paying out and sending. So, makikita nyo po. So, same din po, nakita nyo po dyan, view ID application. So, andyan po yung mga naikiin nating mga ID ng ating mga business partner or yung ating mga clients. So, ito po yung mga partner natin sa payout sa international po. Nadagdag po dyan si MoneyGram, TransFast, iRemit, at si Western Union po yung ating, and then yung sa local naman po, ayan po sila. Yan, di po ba? So, paano po ba? Yan. Pag magpa-payout po tayo, kailangan po tayo makareceive ng ganito po. So, remittance transaction reminder. So reference, kung magpa-payout po tayo, through local po. Through local po ito. So pwede po tayo, reference lang. Pwede yung mga kaibigan nyo sa ibang lugar, magsisend, pupunta sa Cebuana, sa Western Union, then magsisend sila, ipa-payout nyo po sa system nyo. Sorry. So ano po lang gagawin nyo? Yung reference lang po ang ilalagay nyo po. So click nyo po yung reference number, and then yan na po. So, makaka-receive po kayo ng ganito. So, very easy sa email po isi-send or sa system nyo, pwede nyo po meron tayong 406 na kataya at na airline, di ba? And reminder po, ma'am and sir, you have to click the markup first before you search a ticket. Kasi po, hindi po, makikita nyo mura yung ticket, yung pala hindi nyo po na-markup ang ating mga ticketing. So, hindi nyo pa nalagay yung kita nyo dyan. So, markup po, click lang si markup, then i-update nyo lang po. So, laging update nyo po, maximum is 500. It's up to you po, pero much better, 500 na po. Para kung tumawad po sila, kahit wala po silang kasalanan, patawarin nyo na po. Diba? So, lagay po natin markup, transaction password, and then submit. Ganon din naman po si international, always put our markup first before po. Sa mga first time po, before po kayo mag-push through na mag-search ng ticket, update niyo po ang ating markup. Okay po? So, ang ating search flight na
po tayo. Search flight natin, always refresh. Pag refresh po, balik po tayo sa system. Nakita nyo po si pink doon sa baba. Ayan, pinky, ang liit-liit. So click nyo po yan, yun lang po yung pag-refresh. Pag refresh nyo, balik po tayo sa ating domestic flight, let's say. So search po natin, mas madali lang po yan. By searching the place, so lalagay nyo lang po yung lugar kung saan kayo, kung Jensan to Manila, di ba? So click nyo lang and departure. So pag de-depart, pag change po ng date, kung kailan yung gusto nyong flight, so click nyo lang po yung date and then tick nyo lang po yan. Then search. Then pag sa-search po niya, nakikita nyo medyo matagal yung pag-ikot-ikot-ikot. Kasi iniisa-isa po ng ating system kung sino yung available flights sa pinili nyong araw. So, ayan po, lalabas na po yan. So, pwede po yan ang screenshot nyo, ibigay nyo po kay client. So, ganun, let's say pinili nyo to, then makikita nyo dyan yung markup nyo. So, ang isasend nyo po yung una, wag po yung pangalawa. Baka makita nila, ay, may markup ka, di ba? Wag po yan. Ang isasend nyo lang po yung una, yung search flight lang po. Then select flight. Di po ba? Once you select flight na yan, so pwede nyo rin po yung pangatlo, wag yung gitna ang isisend nyo, yung pangalawa, saka pangatlo. Yan po yung isisend nyo. Kasi nandiyan yung total price. Pero hindi nila makikita na may markup po tayo. Then select flight po natin. So ito po, of course, kailangan natin ng details ni customer. Make sure kunan nyo rin po ng ID para iwas error. Kasi po talagang mahirap naman, di ba? Mag-encode ka ng hindi kompleto yung mga pangalan. So, kunan niyo po ng ID para po hindi kayo mahirapan mag-encode ng kanilang mga details. So, yan po yung select name, last name, and date of birth. Okay? And then, gender. Babae ba siya or binabae? Di ba? So, choose onwards. So, sa mga ito, nakikita niyo po yan, meron mga baggage allowed. So, mostly, ito po yan sa mga AirAsia, low-cost airlines po, is nag-ano sila ng additional package. For in, kung sa Philippine Airline, baka matry kayo sa Philippine Airline, no baggage. Kasi po yan sila Philippine Airline and yung other airlines na talagang included na po yung kanilang mga baggage. So baka hindi nyo makita, baka magtaka kayo, di ba? So mayroon pong iba na naka-include na po yung baggage. Pero hindi ka pwedeng mag-add, di ba? So yan po. So contact number din po. So pwede po ang contact number ni client. Pero yung email po, kailangan po sa inyo. Bakit po? Hindi po sila basta-basta update ng kanilang mga email. So para sa inyo na i-email any changes ng yung flights, pwede po yan. Di po ba? So delivery details, so address po ng ating client. Di ba? So next po, makikita nyo yung information. So yan po yung information niyan, yung origin, departure, kung anong class, may class ba siya, di ba? So, pati yung details po. So and then yung price nandiyan, then you have to click the book now, basta po nakuha nyo na siya. Then always check po yan, and nakita nyo po yan, information. Then, before nyo i-click yan, make sure tama po. Nandyan po yung markup natin. So, di ba, may income agad tayong 500. And then, tick the conditions, and then, transaction password. Ayun, napakahalaga po talaga ng transaction password. Hindi po magpo-push through pag wala pong transaction password. Then book now. So ito po yung ating booking confirmation na makikita niyo po dyan. There's a 3 colors, di ba? 3 colors po para makita niyo po kung ano ba talaga yung, ano ba yung meaning. So kung si pink po, yan po is canceled. Di po ba? So ang pinakamasaya nating kulay, of course, si yellow. Ayan. Si yellow po. Si yellow po ang ating makikita nyo yung yellow, yan po yung confirm na ticket natin. Yan po yung ating confirm. Di ba? Favorite color natin yan si yellow. Then, ito po cancel yan, di ba? And then yan po yung flight ticket. Then makikita niyo po yung get ticket. Get ticket, ito po yung example natin ng e-ticket. So ito po yung confirm flight. Hey, kumita ka na ng 500 pesos sa isang upuan lang, di ba? So meron din po, ito naman sa Cebu Pacific, Cebu Air and Philippine Airlines, di po ba? So next po natin is si ating online shopping. Sa mga mahihilig sa online shop. So ako first time ko nag-load, franchise ng ating system ng ating product. So ito po makikita po natin yung mga product natin din. Nakita niyo po yan, search. Nandiyan po, naka-include po dyan yung SRP natin at yung discounted price at yung PB points. Pero
Ma'am and sir, hindi po kayo dito mag-o-order ng product. Makikita nyo lang po. Pero doon po sa um, system, sa website, doon po kayo maglalagay ng legacy. Mapakita ko po mamaya para at least malahat po natin. Hindi po. So makikita nyo lang pero hindi po kayo makakapag-order. Kasi nung ako tinanay ko, hindi ko talaga maka-order. Paano ako mag-order? Yung pala, doon po tayo kayo website pupunta. Okay? Papakita ko rin po yan mamaya. So yan po. Then click na, di ba? Nakikita talaga lahat. Then add to chart. Then online shopping MLM po. Let's say ito. So nakita niyo diyan sa Perry, sa fruit. Then check out. So pero ito hindi nga po ito nangyari sa akin. So ngayon sa website po talaga siya napuntahan. So website po. So, pakikita ko mamaya. Then, click nyo lang po yan. And then, you can choose where do you want to play. Where do you want to pay? How would you like to pay? So, pwede po yung e-cash, gift check, and PB. So, of course, kung e-cash na lang. Kung gift check, na makukuha nyo dyan sa ating networking income. So, pwede. Or PB points. Di po ba? So, choose payment. Let's say, is either pick up or delivery. So, pwede i-pick up sa mga hub, di ba? And then for delivery. So, select the outlet and then select term, delivery, and then contact person. Yan. Insurances, pinakamalaking kitaan po. So, andyan po yung ating personal accident. So, click po natin yan. Andyan po si Malayan at si FPG. So, pag-click po natin yan, si FPG naman po, nakita niyo po dyan, choose the policy. Always choose the policy, of course, na nasa unahan. So, makikita niyo po dyan yung coverage. So pwede yan na nakipapakita naman natin yan sa ating posting, hindi po ba? So always option 1 po and annual. Kasi murang-mura na nga po, bakit pa semi-annual, hindi po ba? So option 1 and annual lang po. Wag na pong semi-annual. Wag na pong option 2, option 3. Wala na po. Option 1 lang po talaga tayo. So of course, key in po natin lahat ng name and make sure po tama po yung pangalan, yung spelling, yung apelido, yung birthday. Kasi po once you have to encode, then na po yan, hindi po siya basta-basta mapapalitan. So next year nyo na po mapapalitan. So ito po yung example ng ating FPG at ating Malayan Insurance. Yay! Kumita ka na ng 220, hindi po ba? So report. So ito kagandahan kay Unify. So hindi mo na kailangan magsulat-sulat. Pero better, of course, magsusulat ka din. So let's say may makaligtaan ka or may gumagamit ng system mo. So hindi po yan ma-delete, hindi yan mabubura, di ba? Hindi mananakaw. So talagang mau-audit mo through reports yung ating mga ginagawa sa ating system. So sa reports niya, nandyan po yung mga nakita nyo, yung level rate, yung ating residual income, and then yung mga pagpasa sa fund ng ating mga load wallet. So marami po, lahat yan, hindi po yan mabubura. Okay po? So, contacting is CSR. So, kailangan po ito, especially sa mga bago. Any concern po, contact lang po kayo CSR. Huwag lang po kayo makipag-away. Baka sabihin nyo, hindi lang kayo mag-push through yung loading nyo Inaway nyo na si ano nyo. Meron po tayong dapat kinokontakt si CSR po. Hindi po ba? Aside sa kontakin natin yung sponsor natin, si CSR, kontakin nyo rin po. Di po ba? Contact CSR is online support po. Click po natin dyan. So, medyo malabo to pag sa cellphone. So, i-zoom nyo po para makita nyo. Sa right side yung may plus siya po si create ticket. Di po ba? Create ticket, nakikita nyo po yan. So, i-zoom nyo po para makikita nyo. Yan yung details. So, name, email, confirm email. So, yan po yung hinihingi. Then, next po na ito, customer support or any concern na kailangan nyo po. So, mostly, customer support po. Yan po ang click natin. Then, of course, kailangan nyo po high or low. Kung low na low ka na ba? Dapat maging high ka. Tick mo yung high para papansin ka agad ng ating CSR. Hindi po ba? So, there's two choices also. Account owner or not the account owner. Pwede mo po yan ilagay. So, message. Kailangan po natin mag-message. May ka-date ka na ba CSR sa 14? Hindi po. So, yung concern lang po natin, of course. And make sure, be polite naman po. Kasi po, tao rin naman po yan. Hindi po ba? So, kahit po computer sila, tao rin po sila. Okay po? And then, kailangan po natin ma-type yung ating CAPTCHA para po mag-push through. Hindi po ba? So, type, sa mga malalabo ang mata, lakyan, i-zoom na lang po para mas makita natin. Hindi po ba? So, yan po. And then, another way of contact the CSR. Okay. Then, after meron po tayo, let's say, na-create natin yung ticket. And then, meron po tayo na i-save na existing ticket. So, meron po yan. So, pag-view ng
ticket yan po. There's another way po, si Gomigo. Through Gomigo po, so kailangan po mag-download ng Gomigo apps. So para po siyang Facebook din. So pagre-register naman ito is through number po, phone number sa Pilipinas, then username. So pwede nyo i-add yung mga kaibigan yung may Gomigo. And then, of course, add nyo po si CSR, UPS. Yan po yung number niya. Pwede nyo po maging chatmate. Yan. Okay po? So mas mabilis po. Pero yan po yung ating i-disregard nyo na lang yung ibang nagpo-post dyan kasi yung iba kasi marami nagre-reklamo dyan wherein hindi naman po talaga nila inaaral ng gusto ang ating system. Hindi po ba? So there's another way. Last one po is yan po ang ating, ito po yung ating preview. Makikita nyo. Add nyo lang po. So ito po yung itsura ng ating Gomigo. So kita nyo po yan yung who. Then meron yung tatlong tao sa right side. Yan po yung click nyo or yung tao sa plus na may plus. So add nyo lang po yung number na sinulat namin, then save po, then makalabas. So pwede nyo na po siyang i-chat. And then be polite lang po kasi tao rin po iyan, hindi po ba? So next, pwede po. Ito po yung pinakamahalaga, yun nasa Pilipinas po. Sa after nyo makontakt, sa pwede nyo po, you can call them. Di ba? Nandiyan yung phone number nila, then Smart, Globe, at si Sanfo. Pwede nyo po i-screenshot yan para po at least makontak nyo po sa in case na gusto nyo po. Yan. May kailangan po kayo sa kanila. So ma-verifying a version 1 account. So pag verify po, ito po yung dapat. So hindi nyo po ma-open, especially sa mga baguhan po, hindi nyo po ma-open si remittance, sending and payout kung hindi po verified yung account. Once na-click nyo po yan, ito po yung dapat nalalabas. Sa first time po, nakita nyo dyan, unverified account. So you have to choose yung valid ID. So kaya po namin pinagre-ready kayo ng ID at yung selfie with ID. Kasi po ikikiin namin yan dito sa system nyo. Di po ba? So pag choose ng ID yan, so choose ng ID with selfie. Then click here kung makita nyo kung ano ba yung binabalidate nilang or tinatanggap nilang mga ID. So may passport, so mayroong ano yan, driver's license, VRC, and then yan po, ayan po, ano pa itong isa? SSS, and then senior citizens ID, voters ID, post office ID, and NBI. So yan lang po. Sa mga wala pong mga ID dyan, so kuha na lang po kayo, di po ba? So yan po yung mga valid ID na tinatanggap po to verify your account. So you know your customer, di bakit po? Kasi po di ba, inaano tayo ng AMLA, ng Anti-Money Laundry Act, chine-check po talaga tayo. Kaya po kinukuha yung address natin at yung valid ID natin. Kung totoong tao ba tayo, di ba? So click nyo dyan, so choose, and then yung picture nyo or na-download yung mga ID nyo. So, click natin yan and then yung ID with selfie. Ayan po, kung mapapansin nyo, dapat po malinaw at mababasa po, malinaw yung mukha, mababasa po yung ID, yung pangalan nakasulat sa ID. So, identical din po. Mas maganda is kung walang salamin, pero okay lang din naman. Basta po, makikita lang, mababasa yung name nyo at saka yung mukha nyo. May similarity with the ID that na pinasa nyo rin po. Then, ito naman po sa ating B3 sa website. So ito po sa pag-upload naman po ng ating ito po yung ating official account unified.ph po. Click po natin yan and then KYC. Kailangan po natin mag-upload, di ba? Na para ma-verify yung account natin. So dito natin i-download yung i-upload yung ating KYC or know your customer, yung ating video ID video, yung 7 seconds na ating hinihingi sa atin ng mga sponsor natin. Then pag click niyan, click natin si KYC, then click po yung reg code, yung name, yung last name, email, and then 5 seconds, upload nyo. Mabilisan po ito dapat kasi po bumabalik agad siya. So verification, then submit po. So ganun lang po, within an hour. Swerte nyo po ngayon, within an hour lang, pwede na ma-verify. Basta po malinaw yung ID. Unlike for us before, maabot pa po ng 1 o 2 linggo bago po ma-verify yung account namin. So sa inyo po, dito po ngayon, from November, I think, from October, na nagkikiin po ako in just 1 hour po, kayang-kaya po agad siyang ma-verify. Basta po malinaw yung ating na-upload na mga video. So pag-detect po ng photos, say hi, sir. Hi, Sir Dong. Na-miss ko si Sir Dong. So ganito po, kailangan po malapit or mababasa po talaga
tayong passport and then yung details sa passport. Then once naman po na-create yan, makaka-receive po tayo ng email to verify, to say that your ticket has been created, din ba? Then pati yung yung video, nakita niyo po diyan, ID provided secondary. Please, kung secondary ID po yung na-send niyo, magsisend pa po kayo ng another secondary. So, please provide primary pala, primary. So, secondary yung ID, meaning wala po sa list natin. Di po ba? So, yan po. So, makaka-receive po tayo na kung na-approve na siya. Ayan po. So, tips lang po. We have to explore talaga na ang ating mga system. Kasi po talagang tayo lang naman, hindi naman lahat alam ng ating mga sponsor. So, you as a member, you have a right to explore your system. So explore lang natin para alam natin yung mga ginagawa natin. And then second one, review before submitting. Of course, kaya nga kanina sinasabi ko, kailangan po natin i-review muna before natin i-submit kasi nga po, may consequences, di po ba? So make sure na review po natin and be patient. Yes po. Yung iba kasi mga walang tiyaga, di ba? Hindi lang nasagot ng ating mga CSR, naiinis na. Guys, one of the attitude nga po dito dapat is maging patient ka po. Di po ba? And be humble po talaga. And take initiative. Yeah. Let's say like yung sa natin before na wala si Meralco at nako, naway ka na ng iyong client, hindi mo nabayaran yung iyong iyong Meralco bill na pinabayaran niya, ikaw na gumawa ng paraan kung paano mo siya mababayaran, di mo ba? And then gumawa ka rin ng paraan na aralin ng gusto ang ating system para at least ikaw na mismo kasi business po natin to, may kanya-kanya po tayong business. We are here as a team para po mas matulungan tayo ang bawat isa sa papabilis lang, hindi po ba? So pero ikaw pa rin talaga yung dapat talagang gumawa ng lahat ng negosyo mo, hindi po ba? And be kind, sabi ko nga, be patient, be humble, be polite every time na kinokontak po natin sila kasi po tao din po sila. Hindi po ba? So, yun lang po sa ating B1. Okay? So, next po natin is si ating, para mabilisan po tayo, si B3 po. B3 po, sa mga first time po na makikita si B3, ito po yung itsura niyan. So nakikita niyo po, ito yung ating website, so unify.ph po, then log in po. No, we empower you to build the future you deserve. Okay? So mabilisan na po, para at least hindi nyo hindi maubos yung oras natin. So, di ba kanina sabi natin yung KYC nandito. So dito po tayo mag-upload. Click nyo lang po yan. Okay? Okay, ayaw na. Okay, so wag mo na si KYC. Nandito si login po. Si login. So sabi ko sa kanina, di ba? Meron tayo yun na-download na B1 sa ating Android is isa Android po. So sa mga naka-iPhone naman po, so hanapin lang po natin si unify.ph. So makikita po ito po yung B1 naman, version 1 sa ating website. So legacy account po siya. Wag po si version 3. Dito muna tayo ka legacy account. So legacy account po is si B1. So ito po yung itsura niyan. So and then click po natin yan. So kung makikita nyo yung ating B1, is iba yung itsura. Ito po yung B1 din pero sa website. So type po natin yan. Let's say para po makita nyo yung ma-open po natin. Then password. So okay lang po kung bakit wala. Meron akong password dito. Okay, saglit ha. Medyo makakalimutin na talaga eh. Okay. This one. So, sabi ko nga, tignan nyo yung mata para hindi kayo mamali, di ba? So, di ba, yung A ko, dapat malaki yan. So, okay lang po yan kung nakikita nyo yung aking password. Kasi nga po, di ba, very secure naman po ang ating system. So, kung hindi nyo may papahintulot sa ating mga email, hindi po yan nila basta-basta magbubuksan. So, sa mga first time magbubukas po neto, hindi nyo makikita yan. Ang una nyo po makikita, yung kailangan nyo po maikiin yung address nyo. So, key-in nyo lang po yung address nyo, then nakukuha nyo rin po agad niya. Mapapasok nyo na po yan. Then, good news to all unified. Diba? We can send and receive. So, good news. Always good news talaga. For
every successful transaction po. I-cash padala, promote po natin. So, meron tayong 20% na-earn, di ba? Every transaction. Bakit? Ito po yung unang makikita natin. Si advisory, nandyan po lagi. Hello, advisory. There's always an announcement there. Pwede nyo basahin, pwedeng hindi, di ba? So, dito kung nakita nyo naman dun sa ating B1, so hindi po, ano naman siya, mas madali siyang tignan dito. Di po ba? So, ayan po. Andyan po yung may laman pa yung mga, may laman pa yung Hong Kong dollar ko, $5. And then, andyan po yung mga details. Then, click po natin yan. Nakita niyo po, what is the difference? What is the difference of B1 sa cellphone, sa website at sa ating Android? So, dito po, makikita po natin yung MLM. Yan, pakikita ko po. Pero before that, pakikita ko muna yung online shopping para at least makita nyo dito kayo pwedeng mag-shop. So MLM shop, click po natin sa MLM shop. Yan. So click po natin sa MLM shop and then makikita po natin diyan. So yan yung mga purchase. Then saka yung na-purchase nating product, ayan. Ayan po. So ayan po yung mga ating mga reports, di ba? Okay. So dito po tayo mag-o-order ng product sa website po. Hindi po sa ating Android. Baka mamaya kasi iba ba't di ako makapag-order? Let's say, di ba? Dito, click natin yan. So, pwede po tayo. So, kita agad yan, then add to chart. Then add to chart, nakita niyo po dyan. So, para at least ito po is yung actual na ginagawa. So, nakita niyo dyan, total voucher. May voucher, oh. Bakit may voucher, may free? Or pick up or delivery. So, andyan po. And then, once na-click nyo po yan, ubos ang pera nyo. So, make sure, once na-click nyo po yan, magpo-push through na po yan. Or check out na yan. At hindi po. So, let's say, kasi, okay, medyo mataas naman yan. Hindi siya magpo-push through. Then, choose how would you like to pay? So, pwedeng i-cash. Yan. Then, check out. Di po ba? Then, sorry, you don't have a sufficient. So, ayaw pala kasi wala na. So, kulang pa nga kasi magpupush talaga siya. Okay? So, ayan. So, sa delivery lang tayo mababago. So, ito gusto kong papakita sa inyo yung ating MLM income. So, saan tinitignan yan? Dito po sa ating network. So, para po makita nyo, so makikita nyo lang po yung MLM. Ito yung kagandahan, di ba? So, especially kung marami ka pong direct sa ating MLM income. So, click po natin sa MLM income. O, di ba? So, ito yung isa kong account na hindi nagagalaw sa third account. So, ito, sa third account pala ito. So, ayan po, yung overall, nakita nyo po, di ba? Mayroon tayong mga, may personal. Ito yung personal, yung na-purchase na nabili nating product. So, 1.5, the accumulated, then car, ano po, and then, andyan po yung points natin. And yung ating PB points. Asan si PB points? Wala dito. Wala dito sa kabila. Sa points pala siya. So, ayan po. And then group. Nakita niyo po, yan yung kahalagahan ng group. So, meaning, yung down line nagpa-purchase sa atin, andyan po. Sa group. So, makikita po talaga kung magkano yung na personal nyo at yung group. So, dyan din po nyo makikita yung MLM income. So what's next? So what's the difference here? I think yun lang din. Yun lang naman ang papakita ko dito sa legacy account. So legacy account po natin. Then dito rin po makikita natin yung rank. Anong rank na ba tayo? Kung distributor pa lang po tayo, hindi po ba? So yan. So yan po. And then yung sinasabi nating personal auto quota. So ayan po. Nakita mo niyo po, binibilugan ko. Nakikita niyo po ba? Sa right side yan. Yan po yung ating i-off or on natin yung quota. Okay? So next po natin sa ating version 3. So version 1. Okay? Version 3. Version 3 na po tayo para mabilis po. Version 3. Click po natin si version 3. Then kung naka-login po kayo earlier, malalogin nyo po. So, automatic naman po yan nandiyan. So, ito po yung itsura ng ating version 3. So, first details po, ang una nyo po makikita is ito. Nakita nyo po yan. Nakita nyo yung active account. Merong number na 90. So, isusulat nyo rin po iyan. Bakit po? Si B1 at si B3 po, magkaiba po yung code. So, iba rin yung account number. So, kung sa B1 po, reg code po,
si B3 naman po, account number naman po. So kung magpapasa po kayo ng load wallet ng eCash to eCash using our B3, ang hiningi po yung global account number. So yan po, ilang number yan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 number po yung ating global account number. So yan po yung ikikiin natin, isasend natin kung may gusto natin, may magpapadala sa atin at dun papasok kay B3. Okay po? Then load wallet, nakita nyo po yan, may laman pa po yung ating load wallet. So click nyo po yung currency. Makikita nyo po kasi dyan yung currency kasi in future, very soon, meron na po tayo ibang currency. Kaya meron po siyang choices. Di po ba? Select currency, marami po siyang currency. So USD, AED, Hong Kong, Qatar, Singapore. So pwede po natin i-add on yan. So international, very soon na po. Ma-excite na lang din po tayo. So meron pa akong 3,042. So yan. Then nakita nyo po ito. And then yung name po natin. Ito. So ito po yung kadalasan na nawawala or hinahanap. Hindi maano, sabi niya, saan ba makukuha yung transaction pin? So ikiniin ko naman yung transaction pin ng B1. Bakit iba kaiba yung sa B3? Yan po yung tanong talaga na nasa akin. So paano i-update yung transaction password or transaction pin dito? See, dito po yan. Click nyo po yung siname nyo. Sa name nyo po dyan, nandyan po yung setting. Kita nyo po, setting. Then pag-click ko ng setting, andyan po, update. So first time na hindi po na-update pa, so update nyo lang po. Okay? So ayan po yung update transaction pin. Then, change password. So yan lang po. So kailangan nyo lang po i-update. Then po. And then yung profile, andyan lang naman po. So profile, nakita nyo po dyan. And then dito, kailangan din po natin ilagay yung ID verification natin. So ikikiin lang din natin yung same na ID na hiningi doon sa ating B1. So iba po si B1 at B3 ha. Kasi po talagang, dito naman kasi B3 kasi ito is para sa mga para open rin tayo for international or other nationalities. Kaya po may B3. So namumove na siya and then nakikita nyo po dyan, meron tayong mga account number. Oh my God, ang dami ko na palang nakiin na account number dito. So ito po yung aking mga account number na nandito po. Okay? Nakakiin naman po yan sila. Sila na po mismo naglalagay dyan ng mga account number na naipapasok nyo dyan. Di po ba? So, in general, aside pa dito, load wallet, nakikita nyo po dyan. Ayan lang po yung nasa taas. Then, dito na po tayo. So, yung first choices, si Unified. So, ito po, di ba? Yan po yung ating makikita, recent transaction. So makipapansin nyo po yung recent transaction ko dyan. Andyan po yung nag-cash in ako using bills payment version 1. So lahat po iyan. So makikita nyo dyan kung completed or ma-pending po yung ating payment. So dito na po tayo sa ating mga services. So first one po natin, andyan po si General Report. Si General, andito po. So, andyan po lahat yung mga details. Kung kailan po kayo nag-transaction, andyan yung tracking number, and transaction number, and then plan code, and then amount, lahat po nandyan. So, talagang ang ganda. So, hindi mo na kailangan mag-audit or magsulat. Pero kung tinamad ka, pero mas maganda po, na-audit po talaga natin. Di po ba? So, ayan po, yung nag-load ako dito sa Thailand, 50 baht, di ba? 50 baht. So, andyan po. And then, nakatatlong load na pala ako dito. So, dyan nakita nyo po yung charge nila is only 75 peso. And then, yan. So, nakita nyo po yung load ko dito sa Thailand. So, view details ko lang. And para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura niya. So, convert. So, imagine kung ano kayo, paano ba, pag nag-load siya, syempre, hindi naman Thai baht, wala naman tayong nako-convert na po siya automatic. Kung unlike, ito po yung difference ng B1 sa B3. Okay, kung sa B1, pag naglo-load po tayo sa ating mga international like Singapore, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Qatar, Dubai, di ba? So yan po yung 5 country na pwede nating loadan. At doon, kailangan doon maglagay po tayo ng load each country para ma-cater natin yung mga load ng bawat country na lagyan. Unlike dito po, kahit anong country po, hindi mo na kailangan mag-load in any separate country. So kailangan
Basta may laman lang yung load wallet mo, key-in mo lang po yun. Sige, ito po yung aking transaction na ginawa. So nakita nyo, na-convert na po yan. So automatic yung number ko po, nakaka-in po dyan. Okay po? So, yan po yung general report. So, next po natin, ano pa yung isa? Para mapakita ko lang po yung transaction na nagawa ako dito sa aking system. So, ito meron pang isa yung internet na naman is unstable uli. Pero makakaya yan, di po ba? So, ito, view details ko ito, yung ginawa ko nung ano ba to? Bills payment, Pag-ibig Fund. So, nagbayad po ako ng Pag-ibig ko noong January 13. So, ngayong February 14, yung iniibig ko, hanapin ko. Kailangan ko talaga magbayad kay Pag-ibig. Kasi pag-due date na rin pala. Yes po. So, meron po yan transaction. So, ito po yung details. So, ito po yung pwede nyo i-print out. Actually, meron po yan sa email. So, yan lang po yung detail para at least nakita nyo po. And then, no convenience fee. Di po ba? So, ang ganda. No convenience fee dito sa ating payment ng Pag-ibig Fund. And then yan po, so balik na po tayo. So second one po tayo, cash in. Paano po tayo maglalagay ng pondo? So paglalagay ng pondo dito sa B3 natin. So there is a two-way po, unified outlet and bank deposit. So ito po yung lagi kong ginagamit, si unified outlet. So ito po yung manggagaling sa B1. Ayan, sa B1 po. So click po natin yan. So nakita nyo po dito, ang hinihingi dyan is receiving country. So Philippines, of course. You will receive magkano and then charge po. Kasi po, naglagay ako ng 1,000. Di ba? Then submit po natin. Nakita niyo po dyan may system fee na 25. From 100 to 50,000, ang system fee po natin, flat rate po, 25 peso. So kaya kung may malaki kayong pera sa B1, yung mga maraming payout na ipilalagay niyo po sa ating B3, okay, lagay niyo lang. So 25 lang po yung ating charge, di ba? Then submit po, okay? So the other one is yung bank. So hindi ko pa po ito na-try. Actually, hindi ko po na-try yung sa bank. Kasi po, sa Pilipinas naman siya, over the counter naman siya, di po ba? Then, so kaya, ayan, hindi ko maano. So cash in, and then natin. So si bank deposit, ganun din. Parang ganun din naman siya. Pero kasi hindi ko pa siya na-try. Bank deposits, pwede tayo mag-bank or baka online. Dahil hindi ko kasi na-online yung aking video ngayon, kaya nahihirapan akong matry na. So hindi ko pa siya na-try. Pero kung na-open ko yung video ko, sana na-try ko din po ito. So choose lang po natin yung bank. So magkano po yung itatap up natin dito? Let's say 1,000 o 100,000. Wow. Ay hindi, 50,000 lang pala. So let's say 50,000. Then choose, select the bank. So there is a choices ulit, BDO, UCPD, and Security Bank. And then pwede natin, let's say BDO, then select currency. Peso lang naman po lalabas dyan. And then nakita niyo system fee is 25 pa rin po. Hindi po ba? So yan po yung ating two ways para magkapag-cash in. So next po natin si remittance. So nakita niyo na move na po. Minumove na dati po, wala po si remittance dito sa ating version 3. Pero hindi pa po siya available right now. Very soon po, hindi po ba? Very soon, ma-excite ka po. Very soon na pupunta na siya sa remittance at B3 na po tayo. Hindi po ba? So next po natin si bills payment. So kagandahan dito kay bills payment po natin, yan po. Let's say nagpili po kayo, yan po na choices natin ng mga bills payment. So nandito na rin po si Meralco. Baka kasi iba, saan na si Meralco? Andito po. Huwag kayo mag-alala. So once na maklik nyo po yan, pwedeng i-search or pwede tayong pumili dun sa category na binigay sa choices. So click nyo lang po yan. Let's say dito tayo kay water utility. So click nyo lang. Let's say si Laguna Water. So click nyo po si Laguna Water. Laguna Water. And then click nyo po si Laguna. Then down. Baka hanapin nyo, saan na? Hindi ko makita. Andun po siya sa baba. Diba? Next po natin. Si next. Ngayon, saan na naman? Andun po siya sa taas. Diba? So scroll up nyo naman po. Don't worry. Hanapin nyo lang po. Then tignan nyo po. Hinihingan po kayo ng ganyan. So Laguna Water po, hinihingan po kayo ng amount, due date, account number, contact number. So mas better po talaga, hingan nyo po ng resibo para hindi po kayo nahihirapan. Then after nyo po makiin yan is, next nyo lang po siya ng next.
Okay po, napakadali po ng ating mga bills payment. So ano-ano ba yung mayroon na ano-ano ba yung ating mga biller ngayon na nandito updated para po at least ba kayo iba hindi pa nakikita kung ano ba yung updated na biller natin na nasa loob na ng system. Okay po, so click ko po si bills payment. So ang ano natin, ang ating mga biller na dito na po is ito po, puntahan natin si Arrow para po makita nyo po andyan sa ating Ion Credit si Albay Power, makita niyo po. And then yung Albay Power, the schools, ayan po, ayan na po, medyo marami-rami. Andyan na rin po si ating Benguet Electric Cooperative, BP Waterworks, Caritas Health Cebu Air. So Converge, of course, andyan na po si Double Light and Power Corporation, Dragon Pay, eCash Pay, Equicom, Eternal, Global, Globe, Good Hands, Guimaras Electric Cooperative, Home Credit, nagbayad po ako ng isang beses diyan ng Home Credit, and then Homemark, ICCT College, Iloilo Electric, Inov, Laguna Water, Loyola Plants, Magnificat, yeah. Malate Construction, Manila Water, Manulife, China Bank, MaxiCare, Maynilad, Meralco, Metro, ayan po, medyo dumadami na, Norsagaray Water District, Pag-ibig Pan, and Philippine Peninsula Electric, PhilHealth, yes po, PhilHealth meron na rin po tayo, POEA meron din po tayo, and then yung Philippines, so ayan po, okay? So yan po yung mga available na updated nating mga biller sa ating version 3. Okay, next po natin si pagbabay ng load. So ito para po mapakita ko sa inyo kung paano tayo magbay ng load. So ito po, nakita niya top up your phone. So all network po tayo. So click po natin yan, di po ba? So top up your phone now, okay? So click po natin yan top up. So nakita niyo po yan sa baba. Choose country code. Enter your phone number. So click po natin si country. So pili po tayo, let's say dito sa Thailand. Di po ba? So Thailand. Okay, asan kasi Thai? T. Okay. Thailand. O, type mo na yan si Thailand buo. So, nakita niyo po dyan, binigay na agad yung country code. So, ibibigay niyo na lang po yung number. Okay? So, kailangan niyo po alamin yung number, of course. Kasi hindi yan magpupush. Kasi ito po direct po sa number na ikiniin natin. So, unlike sa B1 naman po, sa B1 po, hindi po siya nakadirect sa number. So, may voucher po. O, so, may pin po na ikinikiin para po mas okay po. Actually, mas okay yon kasi pwede mo ibenta. Pero unlike dito, nakadirect po sa number. So let's say mag-load ako sa Thailand, so pwede ko lang po ikiin yan. Okay? So dahil may load pa po ako, naka-monthly po ako, kaya di ko na ilo-load. Load ko na lang yung roaming ko para mapakita ko lang sa inyo. So what is the difference po ng ano natin? So Philippines po, load ko po yung aking roaming para makita nyo po. Okay, 09. Nakita niyo 63. So 63 yan po yung yung number po, yung country code, ang pinaka corresponding number po niyan is yung 0. Yung 09, diba mga number natin 0928. So tanggalin niyo po si 0. So 9286331909. So sa mga magpapasa ng load po sa akin, yan po yung number ko, okay? Okay, yung arrow po, click niyo po iyan. Okay po? So pag-click, para po makita natin yung difference. So nakita nyo automatic, siya na po yung nagbigay ng telco. So hindi na po natin kailangan hanapin. Kung sa version 3, kailangan po natin hanapin yung number natin, tayo yung magbibigay kung ano bang telco tayo. So minsan may mga customer tayo na nagbibigay lang ng number pero hindi nila alam kung anong telco sila. So wherein dito kay B3, siya na po mismo yung naghanap. So smart po yung number ko, and then there is a regular all-in, call and text and data. So let's say regular lang po ako. Regular. So pwede ko siyang loadan, di ba? And then after ko na-click si regular, so click ko lang si amount. So pwede tayo mag-minimum, so 100. So let's say mag-load po ako sa aking ng 50 lang. 50 lang sa roaming po. So hindi naman nagagamit yung load ko, so let's 50. So there's my choices naman po pala kung anong magkanong load, or is either you can ano lang po. Okay, palalagay nyo lang po. So let's say 50 yung load ko. Ay hindi, 10 lang kasi marami akong load, hindi nga nauubos. Minimum amount should be 10 pesos. Okay, load now. Kuripot no?
Okay, please review your details. Then nakikita niyo po dyan. So, loading smart. Okay? And regular. So, nakita niyo po yan. Magkano yung discount natin dyan? And then, buy now. Oh, bakit ayaw? Please review your details. Yes. Okay. Siguro kasi naka-minimum siya. So, ay, nag-load tuloy ako. Okay. Load muna ako. Para at least makita po natin, ano ba yung difference? Dapat talaga 59 ni-load ko eh. So, number 92863319909. Okay? Again, sa magbibigay po ng load, yan po yung number ko. Huwag lang magbigay ng boyfriend. Sabay ganun. No? Yan po. And then, nakita nyo yung ano dyan. So, regular po. Click ko po sa regular. Then, ayan na po. So, mouse, let's say 50. Okay, 20 na. Talagang kuripot lang po talaga ako. Hindi ko naman nagagalaw kasi yung aking roaming number. Yung mga load sa roaming. Then, nakita nyo po yan, naka-convert. Diba? Magkano yung income natin dyan? So, di ba meron po tayo, 20 ilo-load natin. So, ang babawas lang po sa atin is 19.26. Di ba? So, may income po tayo 0.73. So, ma'am, maliliit po yan. Maliit po yan. Maliit pag yan, diyan din po nagpaparami ng income. Hindi po ba? So, let's say pay now. So, ito yung karamihan ng tinatanong. Yung number ko. Ano ba yung number ko? Di ba, letter yung nalagay ko sa B3 eh. So, yan po yung sinasabi ko. Kailangan po i-update. So, 6 number po ito na dapat nyo pong sinusulat din o gawa po kung ano po ilalagay nyo. So, yan. Okay. Ayan. Nakita ba? Yung number ko? Ayan. So, yan. Once na naikiin nyo po yung tamang number, so, ito po yung lalabas. Tanan! Transaction was not processed. Invalid keyword. Invalid daw. Okay? So, invalid na keyword ko. So, pero hindi na tayo. So, check natin. Tama naman yung number ko, di ba? Baka mamali na naman ako. So, pag hindi po na tinanggap to, okay. Pag hindi tinanggap, i-update ko po yung aking password para makita nyo rin kung paano po i-update. Ayan. So, 6 digit lang po yan. So, ayaw po talaga. So, invalid daw po. So, medyo siguro po yung signal natin, hindi po siya ngayon na ano. So, balikan na lang po natin yan. So, pero meron naman po ako niya mga tutorial sa aking YouTube channel. So, yun po yung paglo-load. So, kita nyo to e-cash to e-cash. Ito po yung difference ng ating e-cash to e-cash sa B1 to B3. So, nakita nyo po dyan, receiver's account number. So, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po reg code to reg code, kundi yung 16 number na nasa taas po, yung global account number. Yan po yung ating papasahan ng load. So, yan po yung ibibigay nyo kung kailangan nyo magpasa ng load. Okay po? So, ating 16 number po. Yan po, receiver's account and then continue lang po. Okay po? So, next po natin si insurance. So, naman, si internet ko na naman is unstable. So, kagandahan po natin insurance, meron po tayo dito. Si MaxiCare. So, latest nating insurance. So, it's a healthcare po siya na talagang napakaganda po. Health plan, di ba? Right, there is a different type, di ba po, ng plan para sa inyo. Meron po tayong e-ready, yung titanium na 699 lang po, na meron kang provides up to, makita natin. Let's say, click po natin yan. Nandiyan po yung ating feature ng product of 699 na MaxiCare e-ready. So, andyan po yung feature niyan. So, may choices po iyan. So, provides up to 15,000 one-time coverage of illness or injuries. So, one time po siya magagamit. So, imagine 699 mo, convert na is 15,000. Di ba? Laki pa din po. So, eligible for individual from 15 days old up to 65 years old. There's a different plan po na pamimili na lang po kayo. Okay po? So, yan po yun sa ating CE Ready. So, the rest po is marami po talaga. So, mamimili na lang po kayo kung anong MaxiCare health plan ang gusto nyo, ang pwede nyo. So, different, of
course, different price, may different, ano din po siya, syempre coverage. So kung ano ba yung pipiliin yung mga coverage, okay? Ayan, yan po. So next po natin, marketplace. So ito yung napakaganda. So ito na-surprise ako na nakita ko to si marketplace natin nung isang araw. Kasi medyo matagal na pala akong hindi nakakakita. So nakita nyo po dito, ito yung ating marketplace. So nakita nyo, pwede na po kayo na maglagay ng product, na ibebenta yung product to our marketplace. Pwede yung si Unified ang ma-market ng inyong mga product. So pero hindi ko pa alam kung paano 'yon gagawin, kung anong setting noon, paano kayo pwedeng maglagay ng mga products nyo sa ating marketplace. Kasi nakita ko po dito, iba't ibang ano na siya, iba't ibang seller na nandito na po, na naki-join. So nakita ko rin po dito si Front Row. Di ba? Front Row, alam niyo naman po, si Front Row is another MLM business, hindi po ba? Pero naki-join din po siya. Di po ba? So nakita niyo po yan, different seller na nandito na rin po. Na pwede na nating i-endorse na every time na may makiklik po na atin ng ating mga link, ng ating mga products, so pwede nating i-share. So let's say ito yung i-share ko, si Front Row. Endorse si Front Row, no? So, wag naman yan. Wag naman si Front Row. Let's say, mag-endorse ako, ha? So, endorse ako na, ito maganda, ito gusto ko. So, Gucci Terno is, so yan, nakita niyo po yan, yung damit na medyo maganda. So, may shipping as 330 peso po, and then shipping fee is 150. Paano kaya mag-order nito? So, let's say buy. So, try ko kaya. So, let's say buy ko ngayon, ha? Try ko ngayon para po makita natin. Okay, na-click ko na siya. Okay. Okay, na-click and then, isa lang. 330 lang. Diba? Then, check out. Let's say check out ko siya. Then, 330 plus ang delivery charge. Plus 150 na delivery charge. So, 480 na siya. Turn na naman siya. Then, place an order. Then you have to tick the I have read. I read and agree on the terms and conditions. Then transaction PIN. Bibilin ko ba siya? Naku, baka nababayaran pa ako bukas. Sabay ganun. So let's say, pwede ko palang bayaran in front of you. So wag na ito. So bayaran ko na lang itong si aking obligasyon. Ano ba yung obligasyon ko today? So hindi, meron pa tayong training mamaya. Wag na po, tatagal po tayo. So marketplace po natin. So yun lang po guys, i-explore lang po natin yan. So di ko na po patatagalin baka kasi po meron na tayong training na parating na ngayon, 7 o'clock. So networking po, ito po yung kagandahan sa networking. Makikita nyo rin po yung ating details dito. So networking. So medyo naglo-loading na siya, nagne-networking na siya. Okay, siguro, ayan. I think si networking natin hindi pa siya available dito sa ating, since hindi pa siya pinapakita. So wala pa po. Or your internet is unstable. So yan. So I think that's all lang for today. At sana mo may natanong. So hindi naman ako nagpapasok dito sa ating training. So para po mabilis na lang po ma-explore ko. So any question and clarification po, so pwede nyo lang po itanong yung ating mga sponsor para po mas makatulong tayo. Magtulong-tulungan po tayo. Hindi po ba? Ayan, so dito na ako. Ano ba itsura ko? So ayan po, sana po may na-impart po akong learning today. So sa mga may question po and then i-chat na lang po ninyo sa chat box natin para po masagot po, and then I think tignan ko po sa atin kung ano po yung pwede kong masagot habang nandito ako sa ating, ayan. So maraming so ilan ba yung ating dito? Okay naman na siya na. Yan, so may question pa po ba dito? Tignan ko dito kung saan yung ating mga question sa ating. Okay, check ko lang sa ating share sa ating system sa live kung ano yung mga mention or any question na pwede kong
Thank you. You're welcome, Ma'am Dean. So yan, nababasa ko. Thank you, Ma'am G. And then, so tingin lang po ako na may question sa comments natin. So, I think wala naman. Mostly is po, asan po video? Wala ka po video. Wala po video. Kanina yon. Yes po, nawala po yung video kasi kanina. So ngayon okay na, sasabi ni Ma'am Im. So thank you Ma'am Im. So mahina po kasi internet, so naglalaban yung internet doon siguro, nagagamit sila sa labas. So kaya pinapaalis ko lang sila. So yun lang po, I think yun lang po for today. So I hope na ano po natin, na may na-share po, may na-impart po ako sa inyo sa ating presentation today. And ayan, balik na ako dito. So, yun lang po, kailangan lang po talaga natin matutunan po ang ating system. Para po at least ito na po mismo yung mag-i-enjoy, di ba? So, verse naman, ito po, at sana po, sa mga baguhan dito, huwag po kayong mag-alala. Madali lang po yan. Basta ito pinakalim na. O ikaw mismo yung nag-explore. Minsan talaga mag-access lang. Yung nasa ako talaga nag-transfer po ako ng bill payments, yung bill dito sa Malaysia, sa Thailand, sa Philippines. Kasi gusto ko malaman kung paano ba. Para at least, maputo dito sa mga banyan. So yun lang po talaga sa important mo. Yung tao ang unang tao na mawala sa lakas ng services na ginagawa. Dito ba? So yan po talaga yung dapat. Yung pinaka-key point po para matutunan mo, para maano mo yung maboost yung ano mo, yung sarili mo. Na yung sa baliwan ako, talagang super baliw ako kay Unified. Kasi yung una kong ginawa is inaaral ko yung system. Then nag-transact ako sa lahat ng services, lahat ng mga ano yan. So ginawa ko po talaga para at least alam ko po yung pasikot-sikot. Naranasan ko po. Hindi po ba? So naranasan ko yung services and ayan, I think hindi ako makapag-share. Hindi ako makapag-share sa cellphone ko. Actually, hindi po magamit yung sharing ng cellphone, yung sharing button ng cellphone ko. Kaya hindi ko ma-share para at least naman makita ng iba na through handphone, sa Android phone natin. So, hindi tayo mag-share ng system. Pero dito nga po, hindi ko alam kung paano yun. Yun lang po, I think 1.5 tayo mag-training ngayon. Sana po may na-import ako. And I hope to see you as a new CWO trainer po. And then once again po, on behalf of Unified Products and Services, good morning po and maraming